Ay, it's Sunday na naman. Mamaya pasok na naman tayo, guys. Ay nako, bilis ng araw. Pero ano muna tayo, papakarwash muna tayo kasi sobrang dumi na ng sasakyan natin. Tsaka ano, para mabugahan ko rin yung ilalim, guys, kasi nga syempre di ba nag winter, para matanggal yung mga asin-asin. Guys, kakabit ko lang yung micro SD natin dito sa camera natin. So yun guys, no, pa-carwash muna tayo. So normally guys, ginagawa ko talaga at magpapa-carwash ako kasi syempre nga dito nga guys, may mga asin kasi yung mga daan. So isa yun sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng kalawang yung mga sasakyan natin. Normally kasi guys, dito sa Canada, normal na yung may mga kalawang talaga sa mga, alam nyo na, sa mga gilid ng pinto, sa ilalim ng pinto. Basta yung mga body ng sasakyan natin, nagkakaroon talaga siya ng mga kalawang. So ngayon, malapit lang yung carwash namin dito, guys. Doon ako lagi nagpapakarwash. Saka ano, manual ginagamit ko. Dati kasi, nung bago pa lang tayo dito sa Canada, tagal din, halos isang taon din ata akong gumagamit nung yung sa automatic. Kasi nga nung dumating tayo dito, medyo malamig na kasi that time, so hindi pa tayo sanay. Kaya yung tinuro sa akin ni Julius dati, yung last co-op lang dati, doon ako nagpapakarwash, automatic lang yun. Yun nga lang medyo pricey, so parang $13 to $15 ata. Normal wash pa lang yun pero hindi ka bababa ng sasakyan mo. Ang mahugasan niya lang syempre yung labas, yung ilalim, ganyan. So yun yung yun lang yung disadvantage nun. Ano nga lang, hindi mo malilinis yung loob. Ako kasi dito sa pinagkakarwashan ko, dito yung yun nga, yung manual, lahat nililinis ko kasi nga putik-putik yung mga natin, loob. Kasi nga 'di ba pag snow, pag-apak mo, matutunaw yung sa loob. So medyo ang pangit tignan. Kaya dito guys, pagka winter talaga, nadudumi ng mga sasakyan, kahit labas man yan or loob, madudumi. Kaya gusto ko munang linisin siya para at least kung mag-snow man susunod na linggo, kasi ngayong linggo guys, maganda yung weather namin, wala kaming snow ngayon, para at least matanggal na yung mga asin-asin nga na mga sa ilalim. Tsaka dumi na rin talaga guys nung labas. Yun siya nga pala guys na kagabi. Ayan, so pinakita ko sa inyo kung paano mag DoorDash, no. Isa yun sa mga side hustle natin dito, DoorDash guys. Pero bihira na ako mag DoorDash hindi katulad dati. Nung summer kasi ako nag-start yan. Parang ang maganda kasi mag DoorDash guys, summer, kasi mahaba yung araw, kahit hanggang mga 9:30 to 10 maliwanag pa. Ang problema kasi guys dito ngayon sa pagdo-DoorDash namin, pagdating ng mga 5:30 madilim na Ang mahirap lang yung bahay. Minsan kasi hindi mo makita yung number ng bahay nila. Yun yung mahirap. Parang although nandun na lang din naman sa area yun, kasi naman tayo, naka-waste naman tayo, tsaka naka-maps So makikita mo siya agad doon. Pero yung bahay kasi syempre dikit-dikit, doon ka lang mahihirapan kasi nga hindi mo na masyado makita yung number ng bahay. So yun lang naman yung nagiging problema ko pagka inaabot na ako ng gabi. Pero dali lang talaga siya guys. Kaya nga, yun nga, pagka pumunta kayo dito, try nyo mag-register agad kayo sa sa DoorDash, kasi punuan kasi ngayon Even try nga din ako guys sa sa Instacart. Yung mga alam nyo na, at least yung mga ganyan trabaho kasi hawak mo yung oras, so hindi mo kailangan or i-push yung sarili mo na dapat ganito yung oras, makapag ka na, hindi ka pipilitin ng DoorDash o Instacart. Basta kung ano yung available mo na time, go.
Pagka ayaw mo na, stop ka na. Ganun lang. Ganun lang siya kasimple. Kaya kagabi, yun nga, nag-DoorDash ulit tayo. Medyo nag-enjoy naman kami ni Emma. Hanggang ano rin kami guys, 9:30 rin kami natapos. 9 din kami, 4 na oras kami kagabi. Kaya okay naman, so far okay naman. Maganda naman yung kitaan. Wala kaming nasayang na oras, yung waiting time. Yun lang naman ang magiging problema din naman para nag-DoorDash ka. Kapag medyo mababa nga yung may acceptance rate mo. Kaya talaga doon guys sa DoorDash, hanggat maaari, wag kayong magka-cancel or magde-decline ng customer. Kasi doon bumababa yung yung acceptance rate. Pero kagabi, hindi ko maiwasan mag-cancel or mag-decline kasi ang layo niya. Sobrang layo. Siguro mga papatak ng 18 kilometers tapos babayaran lang sa akin $18. So medyo lugi tayo doon Tsaka pandang pa-north kasi siya. So hindi ko siya kinuha talaga. Pero isang beses lang tayo guys nag-cancel. Kasi nga iniiwasan ko talagang hindi bumaba yung rate ko. Kasi na-experience ko na talaga dati na bumaba hanggang 78 ata o 79%, parang gano'n. Hirap ka ng batuhan. So ikaw din yung ikaw din yung kawawa kasi sayang yung oras mo, kakahintay tapos hindi ka bibigyan. So, kaya ngayon hangga't maaari pinipilit ko talaga na or iniiwasan ko talaga na mag-decline ng customer. Anyway, ayan, so medyo malapit na tayo dun sa pinaka-carwash. Or sana wala masyadong pila kasi pag ganito guys, weekend or Sunday, ganyan, medyo marami nagka-carwash. Ngayon, kung ano man yung araw na ginagawa ko ngayon, carwash muna tayo. Tapos, pag may oras, dadaan ako ng superstore para bumili ako ng gatas ni Zion. Kung hindi man, after siguro ng interview namin. Kasi nakaset na nga alauna yun So alas 12 pa lang naman. Saglit lang naman mag-carwash, hindi naman tayo aabot na isang oras doon. Wag lang maray pila nga, yun lang. Okay? So mamaya ulit guys. Yun, so walang pila guys. Makakasingit agad tayo. May nauna naman sa akin isa lang, pero I think makakapasok naman siya 3 naman to, pero parang sarado yung gitna. Kaya doon tayo sa dulo. Yeah, meron naman, pwede naman. Goods. Ayan, dito ako nagpapakarwash. Shit! Pero nagpapakarwash doon sa dulo. Oh my god. So, hintay tayo, sige. Dito muna tayo. Okay lang yan. Dito tayo. Sayang, nauna lang sa akin, segundo lang. Okay lang. Yan. So dito ako nagpapakarwash guys sa gasolina na to. Sa Chevron. Malapit lang to sa amin Parang 5 minutes lang ata sa amin to. Ayan. So, yeah. Hintay-hintay muna tayo dito. Ayan guys, so nauna lang sa akin yun Halos magkasunod lang kami dumating. Sayang. Pero yung isa naman doon, patapos na rin naman. Kotse lang naman yung madali-dali hugasan yun Kasi dito guys, karamihan, labas lang din naman yung nililinis nila. Mura lang kasi dito guys, kasi $1 per Hindi ko alam kung ilang minutes kung 1 minute and 30 seconds, parang ganun, or 1 minuto. Hindi ko na maorasan. Basta pagkahulog ka ng piso, buga na agad para matanggal yung dumi. Kasi pag matagal ka, uhulog ka ulit. Pero okay lang na naman marami naman akong coins ito kasi talagang gusto kong bugahan pati ilalim Guys, yung kaninang nauna sa akin, isang buga lang ata siya. Tinanggal niya lang talaga yung yung mga dumi-dumi sa niya, sa labas niya. Isang buga lang, wala pang 2 minuto tapos na siya agad. So yun, at least tayo na. Okay. Okay, so yun guys, tanggalin muna natin yung floor mat natin, yung mga matting natin kasi lilinisan ko talaga to A few inches later. So ayun guys, medyo malinis na napunasan na natin. Pero may konting konting linis pa dapat So dapat ko pa to i-wax ko pa. I-interview na kasi namin yung isa namin guys subscriber Kaya kailangan ko nang bumalik muna.
So yun guys, grocery muna tayo kasi kailangan natin bilhan ng gatas si Zion. Ubus na ang gatas. Ang lakas magdede na tong batuta na to. Dandahan ka. Ayan. So ito mamaya pupunasan pa ulit natin to. Lalagyan ko siya ng wax para kumintab ulit. Sobrang dumi. Tayo. Ayan. So yun nga guys, grocery muna kami kasi kailangan natin bumili ng gatas tsaka gulay lang tsaka isda. Yun lang. Baboy tsaka manok kasi marami pa kami. Ang dumi ng upuan. Grabe oh. Hindi, puro gatas. Ang dumi ni Zion. Grabe. Okay, so yun guys, alis muna kami. Kita-kita tayo dun sa Canadian Superstore. So guys, nag-iisip kami kung Real Canadian Superstore, Walmart, or TNT. Pero since kasi, yan, depende kasi sa priority or yung bibili namin, yung pinupuntahan naming supermarket. So ngayon ay mga isda. Isda ay gulay. Yan, TNT yung mas bet ni Alwin pag ganun yung bibilin. And, di ba, malapit na yung Chinese New Year, kaya baka makakita tayo ng something na pwedeng bilhin. Mga pampaswerte. Pero yan. Kung hey Pachoy. Yes, kung hey Pachoy. Yan. Ito ang baka. Wala na yung ibang yellow, guys. Yan. Super ano na talaga, dulas. Kasi ayan o, maputik and nagtutunaw na yung mga yellow. Ito ang green line ng Calgary. So, currently, meron tayong red line and blue line, and dito sa tabi namin, ginagawa yung green line. So, syempre, madadaanan yung area namin for the green line. So, tingnan natin kung kailan ba matatapos yan. Although, marami na kaming flyers, hindi lang nagbabasa kung kailan yung operation yan or kailan matatapos. Hindi, tsaka ang ginagawa nila dito guys, nagbibigay sila ng note dito lalo ng sa mga residente dito. Oo, kasi nagdi-drill sila. Oo, na maingay, ganyan, humingi sila ng pasensya. Yes. Ganun. Para updated ka talaga. Sa TNT. Tingnan natin kung gaano karaming tao. Maraming tao. Tingnan natin kung maraming nag-grocery. Puno yung parking. Oo, puno daw yung parking. Tsaka gloomy ngayon, no? And wet talaga yung daan. Panay tunaw ng snow. Yan. So, ito yun. TNT. Tayo ng parking na super puno. So Chinese New Year na dito sa TNT Bigas tingnan natin yung bigas. Alam ko sale sila dito eh. 12 na lang to. Pag red tag ano yan sale. Ito naman 29. Kaso 8 kilos lang ata ito. Ito guys 26. Pagoda jasmine rice. Okay, so pasok na muna tayo. Nauna na si Emma eh. Sobrang dami ng tao ngayon dito guys. Oh, punong-puno. Okay, baka sale. Parang sale sila. Tanam mo. Silang sale dahil na Chinese New Year. Puro pula yung mga nakikita kong tag eh. Bibili lang namin yung kailangan namin guys. Kasi marami pa rin naman talagang stock. Gulay lang talaga ang kailangan. Coconut, buko. Ayoko yan. Ikaw, gusto mo? Pili ka. Gulay. Patay sa gulay. Green onion. Ito. Kailangan natin upo, kamatis, talong. Hindi naman ang kailangan lang natin eh. Ito, sale ata ito. Mura yung cauliflower nila oh. Tingnan natin. Ito guys, talong. Kaso ang laki na itong talong na to. Pili ka lang ng maliit. May bulok na oh. Saan? Oo nga, mukhang patapon na oh. Pili ka na lang, piliin mo na lang. Medyo okay. Daming tao ngayon talaga. Sale kasi eh. Mukha akong kamatis. Ano pang fruits kailangan natin? Luya, meron ka na. Luya, wala pa, luya. Bako luya.
luya kasi guys, ano ito, gamit na gamit din namin to kasi pag magka-tinola tayo, ganyan. Ano to? Bok choy. Bok choy. Spinach, pwede. Gusto mo ba yan? O bok choy lang? Ito na yan. Yan. So, isda. Yun na lang. Okay na to. Gatas. Oh, isda, gatas. May goreng. May goreng. May goreng, yun. Favorito ko kasi yung guys, may goreng. Pag ano yan eh. Pagka tinatamad ka. 0.88. Ito isa? Ayan na. 2 pounds? Oo, mura eh. Ito, Kasi ilan lang to eh. $16 340 grams. Pwede, sinigang Tsaka to may natin. balat kasi to eh. Oh, sinigang natin na dito. Oo, pwede. Isa lang. Ito isa. Tara. Ayan. Kaya maganda rin mamili dito guys sa TNT. Kasi isa rin siya sa mga mura. Oh, lalong-lalo na. May sale nga ngayon. Ito, oh, may mga fishball sila dito. 3.98. Kasi ito, 6.88 per pack. Bangus. Parang maliit. Parang yun. So, $7 na. Bangus guys. Kailangan gusto ko ng bangus eh. Meron man bangus. Pero sobrang liit. Yun, may goreng. So guys, yung mahilig ako dito, may goreng. Lalabahin ko na. Hindi pa balik-balik. Wala ako sa bangus. Sige, kunin ko na nga. Maliit kasi yung bangus eh. Ayan guys, so yun yung napamili namin. Oh. Medyo madami din ha. Tara. Let's go. Guys, naka $91 din kami ha. Paganto-ganto lang yan. $91 na agad. So guys, nadaan na rin kami dito sa Walmart. May bibilin daw si Emma. Then after na to, uwi na rin. Then mag-aayos na rin ako sa bahay. Kasi mamaya may pasok na tayo. Ay, trabaho na naman. Dito lang pala kami makakakita ng upo guys. Sabi sa'yo, Dalawahin na natin, no? depende. Tingin mo. Dalawa na. Isa lang? Oh, sige. Okay. So, yun lang naman. Upo lang? Okay na yan. Pero, ang dami rin nilang sale, oh. Tignan mo. Kaya nga, okay din naman mamili sa Walmart. Oo, okay din dito guys sa Walmart. Ang ganda rin dito mamili. Tingin tayo ng ice cream. Doon siguro, no? Doon yung mga freezer nila eh. Gusto kasi guys ni Emma ng ice cream. At saka ni Zion. Lagi itong mahilig sa ice cream. Kaya bibili kami. Mura lang din naman siya. $7 lang ata. Isang galon na ata. Ay, isang galon. Isang litro na ata. Yun or 2. Kung matandaan eh. Tingnan natin. Ito na yan. Parang wala masyado. Maliliit ito eh. Tignan natin yung... Ayun o, yung malaki. Kaso vanilla lang. Ayun o, isa. Strawberry with chocolate. Yun. Baby, baka... 6.97 lang din siya oh. Sale din siya. Diyan ka na. Kaysa doon. Yan, 3 pa flavor niyan. Ang laki naman. Sige, Pag pwede na. tumaba si Alvin. Ganon din yan, no? 6.97. Ito, 6.98 nga eh. Mas malaki pa yan. Ilang litro yan? Ha? Mura pa. Ito yun. Yung... Yung code niya. Ay, hindi ba? Diba guys? O, mura lang yan, oh. Yung Chapman's kasi, ano yan? Branded. Branded. Ito dati yung binibigyan namin guys. Branded. Kumbaga, ano, yung presyo niyan, kapreso na ito. Dito na tayo. Try natin yung great value. Guys, kahit ganito kalamig dito sa Canada, gusto pa rin namin mag-ice cream. Ayun. Grabe si Alvin. 4 na litro. Oo, ako talaga. Ikaw nga may gusto niyan eh. Saka si Zion. Hindi, mas masarap kasi diba guys, pag may ice cream, may apa. Di ba? Ay, nako. Makikita na nila kung gaano kakataba. Hindi ah. Eh guys, oh, dumi na naman oh. Kasi nga maputik eh. Useless yung ano natin. Pero okay lang, at least natanggal ko yung mga ano sa ilalim. Ganyan, yun may importante eh.
Tanggal natin yung mga asin-asin sa ilalim. Ay naku, si Zion, sarap ng upo. Upo lang. Yan, upo lang batuta ko. Okay, so yun guys, dito na namin tatapusin yung vlog namin, and I hope na nag-enjoy kayo sa vlog namin for today. And yan, nakapaghugas na ako ng sasakyan, nalinis ko na rin yung loob. Pero sadyang maputik pa rin talaga. Okay lang, at least natanggal ko yung mga asin-asin natin sa ilalim. Okay, so hanggang dito na lang. See you on the next one. Peace!